Ama naming Diyos na nasa langit, muli kaming dumudulog sa inyong luklukan ng awa, taos-pusong nagpapasalamat na muling sumapit ang oras ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Tinataglay namin ang pangakong pangunguna ng inyong banal na espiritu na siyang magtuturo sa amin ng mga katotohanan na magiging napakaliwanag para sa amin at lalong higit na magbibigay ng inspirasyon. Loobin niyo, Panginoon, na ang inyong abang lingkod, Brother Epi, ay patuloy na inyong gamitin na siyang magbibigay ng liwanag sa mga katotohanan ng pag-aaralan namin ngayong gabi. Salamat sa pagdisampang panalangin. Ang lahat po ito aming niling, alang-alang po lahat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, isang magandang gabi dito sa New York. Magandang hapon sa California. Magandang, anong tawag dyan sa umaga, tanghali sa Pilipinas? Umali. Umali. So mga kapatid, welcome sa ating Thursday night Bible study. Babalik tayo ngayon ng Daniel 10 kasi yung sa anong tawag ito? Sa lesson natin ngayong week. Ang focus yung sa Daniel 10, bakit may delay yung angel. Pero pinag-pray ko naman ito, naisip ko na napakahalaga nito kasi halimbawa sa atin, pag mayroong mga Bible study, basta pagdating sa Word of God, ang imbitasyon mo, lahat ng legitimate na excuses nandyan. Ang hindi tayo aware, ayaw kasi ng kaaway na malaman ng bayan ng Diyos, ng tao ng Diyos, ang katotohanan kasi magkakaroon ng liwanag at kalayaan. Gusto ni Satanas, nananatili tayong mangmang sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dito sa Daniel chapter 10, makikita natin bakit may delay yung pag-interpret ni Gabriel. So, umpisa na tayo. Welcome to our study, Daniel chapter 10. Sa iba natin dito, parang review lang ito. Pero mas maganda ulitin natin ito, lalo na sa mga magtuturo ngayong linggo, napakahalaga nito. So, papasok tayo ngayon dito sa Daniel chapter 10. Hiniram ko muna itong presentation natin. Ready for Mindanao na ito. Kila Kuya Hector, Kuya Pipes. Tsaka sa kila Pastor Navarro, ito na yung number 10, tsaka number 11. Wala na tayong time sa Daniel 12. Ano? So dito tayo ngayon mag-focus sa Daniel chapter 10. Ang unang verse na gagawin natin, kasi maraming mga tao nag-iisip, mahirap yung prophecy. So, total naman, hindi na ito pangako at reality na ito na ang banal na espiritu ay nandito sa atin, siya magagabay sa atin sa katotohanan. Kukunan natin yung sinasabi ni Paul kasi kahit si Peter sinasabi niya, maraming mga mahihirap na mga bagay na tinuturo ni Pablo na mahirap unawain. Kaya sabi ni Pastor Paul kay Pastor Young Timothy, 2 Timothy 2:7, consider what I say, for the Lord will give you understanding in all things or in everything. So, alalahanin natin na magbibigay sa atin ng pag-uunawa ng lahat ng bagay na ito ay ang Holy Spirit, ang Panginoon. Hindi ito galing sa kay Brother Epi kung saan. Kukuha lang tayo doon sa Bible kung ano talaga yung nandun. Nag-spend time tayo mag-aral. So, ang aking dalangin na tayo, maibahagi rin natin ang katotohanan na ito. No? So, umpisa na tayo ngayon ng Daniel chapter 10 verse 1. Ginamit ko dito NASB. In the third year of Cyrus, king of Persia. Third year, king of Cyrus, Persia. A message was revealed to Daniel. So, may message na pinahayag kay Daniel who was named Belteshazzar. Hindi siya sa Belshazzar, Belteshazzar, pinangalanan siya para alam mo kasi yung mga pangalan, napakahalaga yan nung panahon kasi may dinadala yan. Ay lalo na may mga Hudyo, yung pangalan ng Daniel, God is my judge, papalitan nito na sa halip na God of the Jews, God of heaven ang judge niya, siya yung magiging judge doon sa isa sa mga judges sa
Babylon. Ano? Bel. Nandyan din yung L. Belteshazzar. And the message was true and it concerned great conflict. But he understood the message that had an understanding of vision. So, titingnan natin, mga kapatid. Third year, napakahalaga ng timing. Bakit kasama ang timing nito? Third year of Cyrus the King. Ngayon, binigyan siya ng message, pinahayagan siya ng message, tapos yung message na yan ay totoo, ngunit nagdadala siya ng malaking tunggalian. Great conflict. Sa King James, ang ginamit dyan ay time appointed was long. Parang meron silang hinihintay, parang hindi dumarating. May delay. So doon sa lesson natin na nakalagay doon, angel, delay. Why delay? Yung sa angel. Ano? So ngayon, pag nakita niyo yung blue na letter dito, yung vision, sa may mga background na, alam na natin na yung vision na yan ay mare. Titingnan muna natin yung significance ng third year. Okay? Ngayon, di ba kinapture ni King Nebuchadnezzar 605? Tapos, yung Babylon from 605, pumunta inattack nila sa Battle of uh, Actium, yung sa Opus, Battle of Opus, October 12, bumagsak yung Babylon sa kamay ni King Darius and King Cyrus. So dito si King Cyrus, nakita niyo yung diagram dyan, dito nila kinonquer. So nung first solo na king niya sa Persia, first year, second year, ika-third year niya. So yun yung 536 to 535. Ano naman ang kahalagan nitong bakit third year? Kasi naalala nyo, yung sinabi ni Prophet Jeremiah kay na pinag-aralan ni Daniel, 70 years or 70 years ang captivity nila. Mamaya makikita natin to. So makikita natin yung after 70 years, pababalikin na sila, yun ang pangako ng Panginoon. Pababalikin sila sa Jerusalem. Kaya mahalaga itong third year of Cyrus, king of Persia. Ngayon, itong vision na ito, tandaan natin to, no? Mare. Yan yung vision na nakita ni Mare, ni Daniel. Ngayon, makikita natin yung accuracy na hindi ito imbento o kung sino silang sumulat. Talagang inspiration ng banal na espiritu ang nag-guide ng pagsulat nito kahit pag sinulat ni Daniel ito. Kasi third year of Cyrus, the king of Persia, 536 to 535, captivity 605 ng Babylon. So dito sa year na ika-third year ni Cyrus the king, yan yung ika-70 years. Ngayon, dito sa vision na mare, mga kapatid, bakit mahalaga itong mare? Ang connection dito ng yung vision, tingnan nyo ha. There was a message given, revealed to Daniel. Tapos the message was true, but it concerned a great conflict. Bakit great conflict? Pero doon sa kabila ng great conflict na yan, naunawaan ni Daniel yung message at meron siyang pag-unawa. So, doble, no? He understood the message and had an understanding of that vision. Anong vision yon? Kasi inexplain niya na ni Gabriel yung vision sa chapter 8, inexplain na ni Gabriel sa chapter 9. Ngayon, dapat dito sa chapter 10, i-explain ni Gabriel yung kadzon, yung big picture. Pero nga, merong great conflict. Bakit great conflict itong vision na ito, itong mare? Kasi, itong mare, ano nandito na nakalagay? 70 years are determined upon thy people. Yung Jerusalem, city of Jerusalem, tsaka yung temple will be restored. So pag ma-rebuild yung city, at yung building, matutupad yung pangako ng Diyos na darating yung Mesaya at gagawin yung kaligtasan ng buong sanlibutan.
Pero gagawin ito sa loob ng programa ng 70 weeks. Yung ikalast 7 weeks. Kasi 'di ba, 70 weeks, nag-umpisa sa 7 weeks, tapos 62 weeks, tapos may last week. Dito sa last week, yun ang gagawin ng Panginoon ng pagliligtas. So, kung ma-restore at ma-rebuild yung Jerusalem at yung temple, darating si Jesus, matutupad yung panukala ng Diyos ng pagliligtas mula sa mga Hudyo papunta ng mga Hintil. Ayaw ng kaaway na mangyari yun. So kailangan hadlangan niya yung mensahe. Kaya pag magyaya ka ng mga Bible study, yung mga hindi mag-a-attend ng Bible study, huwag tayong mawala ng, kumisan, ay, bayaan mo na lang sila. Yun ang gusto. Hindi. Merong kalaban na ayaw ng kalaban, ipaunawa ang katotohanan sa mga tao. Dito in this case, ayaw ipakita ni Satanas ng kaaway na dapat mangyari itong mare. Dapat hindi maunawaan. Pero naunawaan ni Daniel. Kita naman natin, he understood the message and he had the understanding of the vision. So, ito yung activities dito sa vision na to sa mare. Anong mga activities dito? To finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity. Ito yung salvation sa buong mundo, sa lahat ng henerasyon. Kaya napakahalaga, hindi lang ito siya basta vision ng mga time at mga symbols. Ito ay napakahalaga sa gagawin ng Diyos kay Kristo na darating within that 70, the last 7 week. Oo. The last 7, yung 7 weeks, tapos 62, tapos 1 week. Yan yung last 7 years. Yan ang napakahalaga. So ano ngayon? Ang gagawin ni Jesus dito, to finish transgression, to make end of sin, and to make atonement or reconciliation for iniquity. Kasi yung iniquity natin yun ang nagpahiwalay sa buong mundo sa atin sa Panginoon. Tapos, pag na-execute na yon, ang susunod dito ngayon, papasok na ngayong vision sa Hudson. Bring an everlasting righteousness, seal up the vision. Itong vision dito, ito na yung Hudson. Tapos, to anoint the most holy. Kaya merong great conflict. Nakuha na natin mga kapatid, bakit ganun? Merong delay. Ayaw ng mga tao makinig. Hindi ang tao ang problema dito. Ang kaaway talaga, ayaw niya ipaalam ang katotohanan. Specifically, dito sa vision na ito. Okay? Tuloy tayo. So dito sa Daniel chapter 9, makita mo yung last part sa verse 23 tsaka 24. Sabi dito ni Gabriel, I have come at the beginning of your supplication. Tandaan natin mga kapatid, na pag mag-pray tayo sang-ayon sa gabay ng banal na Espiritu, ang sagot niyan ay iisa lang, yes. Walang sagot ang Panginoon na wait tsaka no. Isa lang, tinan mo. At the beginning of your supplications, the command was issued, and I have come to tell you. For you are, anong dahilan? You are highly esteemed. You are greatly beloved. So give heed to the message and gain understanding of the vision. So dito sa verse 23 ng chapter 9, consider the message and gain understanding. Kasi explain ni Gabriel understanding of what? Of the mare. Tapos, in-explain na ni Gabriel na yung mare na yon, yan yung 70 weeks. Pagkatapos niya 70 weeks, doon pa lang papasok yung programa ng Hudson. Pero itong vision na to, itong mare, kasama yan sa malaking picture ng Hudson. Ano, maliwanag yan sa atin mga kapatid, ano? Ngayon, pagdating dito sa chapter 10, iulitin natin yung chapter 10 verse 1. Pag meron kayong question mga kapatid, i-question nyo lang ha, kasi interactive tayo. In the third year of Cyrus, king of Persia, a message was revealed to Daniel, was named Belteshazzar, and the message was true and one of great conflict. But he understood the message and had understanding of the vision. So yung vision na naunawaan ni Daniel dito sa chapter 10 verse 1,
Ito yung mare dito sa chapter 9 na explanation na Gabriel na nakita niya na vision sa chapter 8. Maliwanag po ba yan mga kapatid? Ngayon, papasok tayo ng verse 2. So, mare, naintindihan na ni Mare, naintindihan na ni Daniel yung mare, yung 70 weeks. Pag nakita niyo yung mare, vision, yan yung 70 weeks are determined upon thy people. Okay? So, in those days, I, Daniel, was mourning for 3 whole weeks. So si Daniel at this time, mga 84 years old na siya, may edad na. Pero tingnan niyo mga kapatid kung gaano siya mag-consider, hindi ko alam sa Tagalog itong consider, yung pinanghahawakan niya ang kahalagahan ng vision na ito. Magpahalaga. Oo, pagpahalaga. Kaya nag-fasting siya for 3 weeks. I ate no pleasant or desirable food, nor did any meat or wine. Yung wine dito hindi yung nakakalasing, yan yung juice na pang pa-energy, fruit juice. Wine come into my mouth, and I did not anoint myself at all for full 3 weeks. That is 21 days. So may numbering dito mga kapatid. On the 24th day, 21 days hindi siya nagkumain, nag-fasting siya. On the 24th day of the first month, I was on the bank of the great river Hiddekel. Yan yung Tigris. Pero, nung sinulat ito ni Daniel, gusto niyang i-relate ito, dalhin yung mind ng mga tao doon sa mas kilala ng mga tao na Euphrates. O yung pag-pronounce natin Euphrates, pero Euphrates River. No? So Daniel's reference to the great river dito sa Hiddekel, Tigris yung iba, would normally draw the reader's mind or remind the readers sa river ng Euphrates na yun ang pinatuyo ng Medo-Persia para makapasok sila sa Babylon. Okay? So nandun siya sa bank of that river. Ngayon, sa verse 5, I raised my eyes and looked, and behold, there was a man dressed. Medyo mahaba ito mga kapatid. Dinescribe lang dito yung verses 5 to 9 kung sino yung nakita niya. So, i-highlight ko lang dito mga kapatid. Man dressed in linen, tapos vision, vision. Bibigyan natin yan ng color coding para mas madali natin maintindihan pag may color coding. So, nakita niyo yung blue na yan? Anong kulay na view ng vision na yan? Blue. Blue. Oh. Anong naisip niyo dyan sa vision na blue na yan? Mare. Para siyang mare. Pero this Ay, time, lapis lazuli. this time, itong vision na to, na nakita niya tao man dressed in linen. So, hindi siya mare. Puntahan nyo sa original. Pag meron kayong, di ba nandiyan yung mga cellphone nyo, puntahan nyo chapter 10, verse 5, and verse 7. Pag nakita nyo yung vision na yan, ang nakalagay dyan, Mara. So, hindi siya mare. Mara, ibig sabihin, tao, great warrior. Okay, mga kapatid? Ngayon, ang interesting dito, kaya ko highlight itong verse 7, sabi niya, now I, Daniel, alone saw the vision. Siya lang ang nakakita ng vision, pero may mga tao sa katabi niya hindi nakita, while the men who were with me did not see the vision. Nevertheless, a great fear fell on them. Takot sila pero wala silang nakikita. And they ran away to hide themselves. Meron ba kayong naalala dito sa sitwasyon ni Daniel? Na ganito? Si Paul, ganun din ang nangyari kay Paul. Nung nagta-travel siya doon sa Damascus Road para execute yung mga believers ni Jesus. Nakita niya yung bumaba si Jesus, hindi nga niya kilala, who are you, Lord? So the men traveling with Saul stood there speechless. They heard the voice but they did not see anyone. So, merong similarity yung experience ni Daniel dito sa vision na to. Tsaka yung kay Paul. Grabe ano? O, ngayon, itong nakita ni Paul na Jesus dito, yan yung pre-incarnate Christ.
Yung nakita ni Paul na Jesus na nagpakilala sa kanya, Paul, Paul, why are you persecuting me? Ito na yung resurrected Jesus Christ. Ganda, no? So yan. So hindi siya Mare. Yan ay Mara. Man. Great warrior. Si pre-incarnate Christ yan, mga kapatid. Exciting. Ngayon, pag tinuloy natin yung Daniel chapter 5 verses chapter 10, 5 to 9, kung anong naging reaksyon ng kanyang mga tao doon kay Pablo, ngayon, itong nakita ni Daniel dito sa verses 5 to 9, meron ding isa ring tao na nakakita din doon naman sa New Testament din. Alam nyo kung sino yon? Si John the Beloved, the Revelator. Medyo mahaba-haba ito pag binasa natin. Kaya tingnan nyo lang yung color coding, tapos i-highlight natin. Ano? Ayan. So yung nakita ni Daniel dito, belt, itong si Mara, great warrior, belt of pure gold of Uphaz. His face had appearance like lightning. His eyes were like flaming torch. Feet like gleam of polished bronze. Sound of his words like sound of the multitude. Maraming tao. Tingnan natin yung kay John the Revelator, wrapped up around the chest of golden sash. His face was like the sun shining in its strength. Talagang heavy yung araw, walang ulap. Pareho, no? Appearance of lightning. Nandyan yung ilaw. His eyes were like flame of fire. His feet were like burnished bronze when it has been heated to a glow in a furnace. Itong talagang dumaan na sa apoy. Dito, polished bronze. Pag sinabing polished bronze, pure bronze na yan. Kumikinang. His voice was like the sound of many waters. So, yung many waters, alam naman natin sa Revelation chapter 16, 17 verse 3, that the waters represents nations, people. So nakita natin mga kapatid, ito na naman, yung nakita ni Daniel dito sa chapter 10 was the pre-incarnate Christ. Yung nakita ni John the Revelator was the resurrected Christ. The same being, pero dito gagawin pa lang ni Jesus yung mare dito sa chapter 10. Hindi pa nangyayari yan. Pinakita pa lang yung vision. Na siya yung gaganap ng mare para matupad, ma-seal up yung Hudson, yung big picture. Okay? So yan, mga kapatid. Ngayon, itong timing na binigay ni Daniel na third year, kasi yun nga ang pinangako ng Panginoon. So, ulitin ko mga kapatid, napakahalaga. Nung nakita ni Daniel was the pre-incarnate Christ. Si John, the resurrected Christ. The same being, pero hindi pa nagagawa yung kanyang mission. Dito kay John the Revelator, tapos na yung mare, ang gagawin na lang, hinihintay na lang dito ngayon, yung fulfillment ng Hudson unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Okay? So ito yung pangako ng Panginoon sa contemporary ni Daniel si Jeremiah. Exciting mga kapatid, ano? Nakaka-excite. Kaya sabi ko kay Kuya Piper, itong pag-aralan natin ngayon kasi related ito kahit yung sa lesson natin, ito na lang i-focus natin. Kasi napakahalaga na malalaman natin bakit ang tao walang interest sa Word of God. Kung minsan iniisip natin, ito sa ganito, may in-invite ako, may ubo. Pag lahat ng mga legitimate na mga excuses sa Bible, nandyan yung 3 major excuses na diniscuss ni Jesus. Sa kasal, inimbita sila sa kasal ng anak ng hari. Hindi pwede kasi kabibili lang ng baka. Hindi pwede kasi kakakasal lang. Kabibili pa lang ng lupa, isusurvey pa lang. Nandyan yung family, nandyan yung business, nandyan yung personal appointments. Lahat na lang ang pwede maliban lang sa pag-attend tungkol sa Panginoon. Pero hindi ni Jesus, wala kang makita na sinisisi ni Jesus yan. Kasi alam ng Panginoon na mayroong great conflict. So sabi dito ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, naka-contemporary ni Daniel, tingnan mo to si Daniel. Kung minsan meron tayong mindset na, kaklase ko yan, kasi pareho lang kami pastor niyan, alam ko na yung sasabihin niyan. Si Daniel hindi nagaganon. Doon sa captivity niya, patuloy pa rin siya nag-aaral. Alam mo kung sino pinag-aaralan niya? Si Prophet Jeremiah. Kaklase niya. Ano sabi ng Panginoon? For thus said the Lord, when 70 years
are completed. So doon talaga tumugma yung 70 years sa ika-third year reign ni King Cyrus of Persia. When 70 years are completed for Babylon, I will visit you. Makikita nyo yan sa New Testament, yung visitation. Anong ibig sabihin ng visit? I will fulfill my promise, pero yung pag-fulfill ng Panginoon, pagtupad ng kanyang pangako, siya mismo ang nandun. So pag mag-pray tayo at dininig tayo ng Panginoon, na sinabi niyang yes, kasama niya tayo doon sa pagsagot niya ng panalangin. Yun ang nangyari kay Daniel, mga kapatid. Kaya isa na sa napakahalagang bagay na dapat natin malaman. Napakahalagang punto na dapat natin isaalang-alang sa mga bagay, lalo na dito sa prophecy sa book ni Daniel. Hindi lang ito tungkol sa mga, kasi yung vision ginagamit ng Panginoon to communicate eh. Pero hindi yun ang point, yung mga beast, yung mga hayop, ano sa Tagalog to? Basta yung beast. Kung ano, ano ba sa Halimaw. mga halimaw, oo. Mga halimaw. Tapos kung minsan, wag na tayo mag-aral ng prophecy kasi nakakahilo yan, yung mga time prophecies. Hindi ito nakakahilo. Naintindihan natin si Daniel nahilo din. Kailangan natin mahilo para maunawaan natin itong prophecy na to, na hindi lang pala ito puro sa panahon, sa mga halimaw, at yung mga secret mysteries. Ito pala ay sa personal na relasyon ng Panginoon. Doon mismo siya ang dadalaw. Personal na dalaw niya. So mga kapatid, itong pangitain na binigay ng Diyos kay Daniel, bilang tugon niya at siya ay nagsasaliksik ng buong puso, dito mismo sa third year of the reign of Cyrus, dinalaw siya ng personal ng pre-incarnate Christ. So Christ as the guardian of the Jews, ng Israel, is the hope of every kahit sino ngayon, mga kapatid. Pag magbigay tayo ng Bible study kay Daniel, bigyan natin ng pag-asa yung mga nalulungkot, yung mga ulila, yung mga problemado, nandito ang sagot sa ano ni Daniel, sa prophecy ni Daniel. Tingnan natin yung bakit si Jesus yung guardia, yung tao niya, no? Tingnan mo ang mga attitude ng kanyang sariling bayan. He came to his own. Si John ito, yung nakakita doon sa island of Patmos, John the Beloved. He came to his own. Yun yung Jew, yung Jewish nation, dito in Israel. He came to his own, and his own people did not receive him. Matindi, mga kapatid. Oh. But as many as receive him, to them give he power to become sons of God. Ngayon, ito mga kapatid, hindi natin tinanggap si Jesus tapos naging anak tayo ng Diyos. Nung narinig natin yung gospel, yung message, tinanggap natin ito, ngayon meron na tayong kapangyarihan na maranasan bilang tunay na mga anak ng Diyos. Hindi tayo anak ng demonyo tapos ginawa tayo ng Diyos ng anak ng Diyos. Hindi. Anak tayo ng Diyos, kinidnap tayo ng kaaway si Satanas, kaya may great conflict. Lumabas tayo sa mundo, ang kilala nating ama, yung ama ng kasinungalingan, si Satanas. Kaya pag nagalit tayo, minumura, anak ka ni Satanas. Kaya ngayon, pag nagalit tayo, nakita natin yung message ni Daniel, sumama ang loob natin, murahin natin, mahalin na ngayon, anak ka ng Diyos, magkapatid tayo. So, to them gave he power to become, to experience as sons and daughters of God, even to them that believe on His name. Ngayon, tinan nyo, hindi talaga galing to sa atin. Kasi itong kapangyarihan na maranasan natin bilang anak ng Diyos, ito ay hindi kalooban ng tao. Hindi ito galing sa dugo o hindi ito galing sa tao. Ito ay nagmula mismo sa Diyos. Napakaganda nito, mga kapatid. So, just in case meron tayong makakilala pagdating natin sa pagsimba natin, meron tayong mga, alam mo naman, nakangiti tayo sa simbahan, pero sa loob ng puso natin at sa likod ng ating mga ulo, marami tayong mga dinadalang pasanin. So itong prophecy ni Daniel, mga kapatid, the compassionate personal God is exactly what every believer needs when they find themselves at the center of difficult time. May namatayan.
Merong mga nagkagulo ang pamilya. So in time of calamity and captivity or whatever situation in life. Okay? So tuloy tayo mga kapatid. Sa verse 10 na tayo ngayon. Then, behold, a hand touched me and set me trembling on my hands and knees. Hinawakan siya ng kamay. And ang humawak nito, alam naman natin sino. Si Mara, the great warrior. Si pre-incarnate Christ. Okay? So nung hinawakan siya, lalo siyang nanginig ang tuhod at kamay. He said to me, O Daniel, ito, inulit na naman dito sa chapter 10. Dito ba sa chapter 9, sinabi na ni Gabriel to, you are greatly beloved, you are highly esteemed. Dito, inulit na naman, man of high esteem. Unawain mo ang mga salitang ito na aking sasabihin sa iyo at ikaw ay tumayo sapagkat ako ay narito ngayon, pinadala para sa iyo. At the time na siya ay nagsalita ng mga katagang ito, tumayo si Daniel na mayroong panginginig. Okay? Nanginginig pa rin siya kasi ito na yung reality. Nag-aaral siya, tapos nandyan na yung sagot ng prayer. Kung minsan, sinagot tayo ni Lord ng prayer natin na kung minsan naririnig nyo yung explain na parang hindi ka makapaniwala na gagawin ni Lord yun. Naniniwala tayo pero yung expression na talagang hindi talaga ako makapaniwala kasi by nature talagang ayaw natin maniwala sa Diyos. Gusto lang natin yung pag may kailangan tayo, hingi tayo sa Lord. Pag sinagot tayo ni Lord, naalala nyo si Peter nung kinulong? Pray yung church, Lord, sana makawala na si Peter. Nung nagkaroon ng milagro na lumabas si Peter, binuksan ng angel yung kulungan. Pumunta si Peter sa bahay ng pagpupulong. Nagulat yung mga babae at yung mga tao doon. Bakit nandito si Peter? Kita mo? Nagpe-pray tayo, pero hindi tayo naniniwala. Sasabihin natin, naku, hindi talaga ako makapaniwala, pero nandito, praise the Lord. Nakakahiya tayo, Panginoon. Magpe-praise tayo dahil ngayon natin nakita yung sagot. Pag mag-pray tayo mga kapatid, kagaya dito sa lesson ni Daniel, sinabi na ni Gabriel, sinabi na ni pre-incarnate Christ na sa araw na umpisa ng panalangin mo, dininig ka na. Pero kaya hindi maka-penetrate dahil mamaya malaman nyo kung bakit. Ito ko mamaya. Sabi dito nang humawak sa kanya, do not be afraid, Daniel. He said, for from the first day that you propose to understand and to humble yourself before God, your words were heard and He had come in response to them. Grabe yung tindi nito. Sa araw na ikaw ay nanalangin, yung umpisa pa lang, unang araw na nanalangin ka, upang malaman mo ito, maunawaan. Ikaw ay lumapit sa Panginoon na may pagpapakumbaba. Ganun ang gagawin natin mga kapatid lagi araw-araw sa pagbahagi ng mensaheng ito. So ngayon, personal na pumunta mismo ng Panginoon. Ito yung sinasabi ni Pastor Suliano na personal. Kaya lang, hindi nagamit yung pre-incarnate. Kasi wala pa, kaya nga vision itong nakita ni Daniel kasi wala pa siyang flesh and blood. In the fullness of time pa. Okay? So ngayon, dito sa verse 13, ito na yung problema mga kapatid. Ito yung pinakapusod ng problema kung bakit tayo nalilinlang na parang hindi tayo sinasagot ng Diyos sa ating panalangin. Sa araw ng panalangin mo, dininig ka na. Ngayon, nandito nga ako para magbigay sa iyo ng karunungan. Ngunit, ito na ang problema mga kapatid. The prince of the kingdom of Persia opposed me for 21 days. Sinong inutusan ng Panginoon para mag-interpret ng vision? Naintindihan na ni Daniel yung Mare. So, i-interpret ngayon, i-explain ngayon ni Gabriel yung Hudson. Yung araw mismo na nalangin si Daniel tungkol doon sa vision na yon, doon na si Gabriel. Pero, merong humahadlang. Paano siya nahadlangan? Gaano katagal? 21 days. Review mga kapatid. Ilang araw nagpuasa si Daniel? 21 days. So mula nung 21 days na nag-pray siya, humihingi, 21 days hindi siya kumakain, nandun na si Gabriel. Ang problema, hinahadlangan siya ng King of Persia for 21 days. Ngayon, itong, ano to?
May lumabas dito eh. Sino yung Prince of the Kingdom of Persia? Sige, gusto niyo na ngayon o mamaya? Tandahan lang tayo. Masyado tayo nagmamadali eh. Nandito pa lang tayo sa verse 13 eh. Mamaya ipapakilala ko sa inyo kung sino itong King of Kingdom of Persia, the Prince of the Kingdom of Persia. So, itong Prince of the Kingdom of Persia, inupos, binarahan, hinadlangan. So ngayon, tingnan natin mga kapatid, kasi si Gabriel, mamaya ipapakilala ko sa inyo kung anong papel ni Gabriel, saan siya, anong posisyon niya doon sa langit, anong posisyon niya sa kaharian ng Diyos. Si Gabriel mismo na mag-i-interpret ng vision, hinadlangan ng Prince of the Kingdom of Persia. Kaya kailangan ni Michael, then Michael, one of the chief princes, came to help me. Si Gabriel ito nagkakausap kay Daniel, for I have been left there with the king of kings of Persia. Siya lang na, hindi niya kaya. Ngayon, bago tayo magpatuloy mga kapatid, alam niyo bakit napakahalaga itong Daniel chapter 10, pag-aralan? Na makita natin na may humahad lang sa gawain ng Diyos, lalo na dito sa vision ng Hudson, Mare, naintindihan na ni Daniel, yung Hudson talagang hindi dapat ipaintindi ni, kasi gagawin na ni Kristo yung pagliligtas. Pero yung pag-unawa sa mensahe ng kaligtasan, yung ang ayaw ipaabot ni Satanas sa mga tao. Kaya kahit yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng mensahe ng kaligtasan, gulong-gulo hanggang ngayon. Alam niyo nang ibig ko sabihin mga kapatid kung nakikinig kayo sa akin. Hanggang ngayon gulo. Paano natin sinishare? Either by debate or converting people mag-join sa denomination, nawawala yung credit ni Jesus. Pagpupunta pa nga tayo sa malalim na dahilan yan, hindi naman natin alam ang puso ng tao. Pero dahil sa the heart is deceitful, kumisang ginagamit natin yung pangalan ng Panginoon to maintain our business. So yun ang malungkot mga kapatid. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. Pero itong isipin natin mga kapatid si Gabriel mismo, hindi niya kaya itong Prince of the Kingdom of Persia. Kailangan talaga dumating, kailangan pumunta ito si Michael. Michael, one of the chief princes, para tulungan siya. So magdidetour muna tayo ng konti para maintindihan natin na dito sa Old Testament, pag mayroong mga patayan, charge natin sa Panginoon eh. Tingnan natin dito ha. Puntahan muna natin yung sa Egypt. Alam natin sa Egypt yung angel of death, di ba? Pag maglagay kayo ng dugo, tingnan natin. For the Lord will pass through to slay the Egyptian. Kasi hindi nga nila, bago mag-slay ang Panginoon doon sa Egyptian na sinasabi dito, nag-warning na siya, kaya 10 plagues nga eh. Ito na yung last final, maglagay ng dugo. Oh, saan nilalagay? Sa taas at sa dalawang gilid. When he sees the blood upon the lintel and the two side posts, dapat tatlo. So dito sa paglalagay ng dugo na tatlo, makikita na kaagad natin dito ang original na buhay ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, kasama sila sa plan of redemption. Plan and execution of redemption, mga kapatid. So, pag nakita na ng Panginoon yung dugo dun sa lintel and two side posts, the Lord will pass over the door. Magpapass over siya. Anong purpose ng pass over ni Lord dun sa door? I will not allow the destroyer to come to you, to come into your houses to slay. So mga kapatid, hindi ang Panginoon ang slayer. Hindi siya yung angel of death. Sinabi na ni Jesus yan, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for his sheep. But the thief come to steal, kill, and destroy. So sa mga Kristiyano na naniniwala na ang Diyos ay malupit sa Old Testament, ituro natin itong Daniel, mga kapatid. Ang purpose pala doon mag-pass over siya, nandun yung dugo, kasi nandun yung representation ng buhay ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Because blood represents life.
hindi sila pwedeng ma-penetrate ng destroyer. Di ba? Itong mga patayan doon sa Old Testament was just the result of national pride, na ito yung Diyos namin. Pag naggera ang mga bansa nung panahon, ang Diyos nila ang nakasalalay. So dito sa case ni Daniel, alam niya na may tunay na buhay at makapangyarihang Diyos. At mag-i-expire na yung sabi ni Jeremiah na 70 weeks are determined upon thy people. Mag-i-expire na, wala pang nangyayari. So ang prayer ni Daniel sa chapter 9, Lord, please do something. Forgive us. Lahat na lang ng paghingi ng patawad para lang mag-action ang Panginoon. Yun ang sa isip ni Daniel. Kaya kinorek siya ni ni Gabriel, Daniel, sa araw na ikaw nanalangin, sinagot na agad yung prayer mo, pero merong sitwasyon. Nakuha natin mga kapatid, ito yung great conflict. Bakit great conflict? Ayaw ipaalam ng Prince of the Kingdom of Persia yung katotohanan na mangyayari doon kasi sa Mare at sa Hudson. Si Daniel, naintindihan niya na yung Mare. Paano yung mga darating na generation? Di ba? Anong gagawin doon? Finish, to put end to sin, finish the transgression, and reconciliation for iniquity. Yan. So, yan mga kapatid. Isa pang example para makita natin. 2 Samuel 24:15-16. So the Lord sent pestilence. Inabsorb na naman ni Lord dito yung responsibilidad na parang siya ang gumawa nito sa tigas ng ulo ng kanyang bayan. Upon Israel from the morning until appointed time, and 70,000 men of people from Dan to Beersheba died. Parang ang Panginoon nagpatay, no? When the angel stretched out his hand toward Jerusalem to destroy it, may angel na naman dito eh. The Lord relented from the calamity and said to the angel who destroyed the people, it is enough. Relax your hand. Sinaway ng Panginoon. Sobra na yung ginagawa mo. So dito ganun. Kailangan pumunta ni Michael, the archangel, tulungan si Gabriel. Nakita natin mga kapatid. Tingnan natin balikan muna natin Daniel chapter 8, 22-24. Now that being broken, ito yung sa little horn. Whereas four stood up for it, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. So yung ginagawa ng mga kingdoms, yung Babylon, Medo-Persia, na pag-aapi sa bayan ng Diyos, hindi yun galing sa kanila yung kapangyarihan. Verse 24, and his power shall be mighty. Ito yung little horn. His power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully. Ito yung sa leadership ni Judas Maccabeus, na sa halip magtiwala sa Panginoon, nakipag-join sa pwersa ng Rome. At doon yung Rome, tinanggap sila ng maayos para doon sila bombahin ni General Pompey. Malungkot mga kapatid. Anyway, so dito makikita natin na ang kilos ng mga bansa na umaapi sa bayan ng Diyos, ang kapangyarihan nila ay hindi mismo galing sa kanila. Kaya mga kapatid, pag mag-usap tayo ng mga politics, halimbawa dito sa Amerika, sa Pilipinas maraming party. Mga parties, dito dalawa lang. Republican, tsaka ano yung isa? Republican at Democrat. Akala natin magkalaban sila. Pinagsasabong lang sila ng kaaway. Isa lang ang manager dito. So yung mga tao na pro-Republican, yung mga tao na pro-Democrat, sila nag-aaway-away. Pero yung power dito, he will come and destroy the people wonderfully. Kasi ang gusto natin, tama yung party natin eh. Yung kabila naman, sila naman yung tama. So pag magtagpo yung dalawa, mali yung kabila, mali yung kabila. Religiously speaking, yan ang debate. Iisang Bible lang ginagamit pero pinagdidebatihan.
Ayan, dito mo didiscover natin na kaya nagkakaroon ng ganun kasi yung power behind na hindi natin nakikita. Okay? Tuloy tayo ng verse 14. Now I come to make thee understand what shall befall thy people, yung mangyayari sa kanyang bayan in the latter days. Tandaan natin mga kapatid, ang explanation dito ni Gabriel ay ang mangyayari sa bayan mo in the latter days or in the end time. So, ibig sabihin, ang interpretation dahil may great conflict dito sa chapter 10, i-explain pa ito ni Gabriel doon sa chapter 11 na hindi yun ang topic natin ngayon. For yet, the vision is for many days. Kung nandiyan kayo sa inyong telepono, punta kayo Daniel chapter 10 verse 14, ilagay nyo Hebrew. Makikita niyo yung word na vision dyan is, pula ang linagay ko dito, yan ay Hudson. Okay, mga kapatid? Tuloy tayo. 15 to 17. When he had spoken to me according to this word, I turned face toward the ground and became speechless. And behold, one who resembled a human being, ito na. Excuse me. Kinakausap siya ni Gabriel. Di ba pumunta si Michael para tulungan si Gabriel? Dito ngayon, habang speechless siya, ang mukha niya nandun sa ground, isa na parang tao. Bakit parang tao? Ito na nga yung pre-incarnate Christ. Hindi pa niya alam, kilala masyado ito. Kaya ito yung isang tao dito na human being, ito yung great warrior, ito si Michael the Prince, Chief Prince, ito yung Mara. One who resembled a human being was touching my lips. Then I opened my mouth and speak and said unto him, who was standing before me? My Lord. Kinilala niya parang si Paul din, ano? Who are you, my Lord? Tinawag niya my Lord pero hindi niya kilala. Si Daniel ganoon din, my Lord. As a result of the vision, as a result of the Mara, anguish has came upon me and I have retained no strength. Talagang nanghina siya. For how can such a servant of my Lord talk with such as my Lord? As for me, there remains just now no strength in me, for nor has any breath been left in me. Wala na, ubos na yung hangin niya. Punta tayo ng 18. Mara ha, Mara. So then, this one with human appearance, si Jesus yan, hindi pa kilala masyado ni Daniel. Touch me again and strengthen me. He said, O man of high esteem. Pinaulit-ulit, ilang beses nyo na narinig yung O man of high esteem. Greatly beloved. Daniel 9, Daniel 10, dalawa dito sa Daniel 10. O man of high esteem, greatly beloved, do not be afraid. Peace be with you. Pag marinig na yung peace be with you, sinang gumagamit niyan? Sa New Testament, peace be with you. Isa lang ang kilala nyo, di ba? Comment kayo dyan kung kilala nyo yung peace be with you. Oh, si Jesus. Ha? Take courage and be courageous. Now, as soon as he spoke to me, nagsalita lang si Jesus, si pre-incarnate Christ, of human appearance. I received strength and said, my Lord, speak, for you have strengthened me. Panginoon, pwede ka na magsalita ngayon. Lumakas na ako. Pinalakas mo ako. Ganda nito mga kapatid. No? Okay. 20. Kasi 21 yung last verse. Then he said, naintindihan mo ba bakit ako pumunta rito? Do you understand why I came to you? But I shall now return to fight. Sino ito? Yung Mara. Ito yung great warrior. Appearance like human. Now I return to fight against the Prince of Persia. So I am going forth. So kakalabanin niya yung Prince of Persia. Pero yung Prince of Greece nakapila. Sunod-sunod ng kalaban. Si Michael itong lalaban dito, mga kapatid. Fight against the Prince of Persia. So I am going forth, and behold, the Prince of Greece is about to come. Verse 21. Ito na yung last verse. However, I will tell you what is inscribed in the writing of truth. Itong writing of truth, mga kapatid, doon na yan sa chapter 11.
Ewan ko kung napag-aralan natin yung chapter 11. Pero ang lesson natin ngayong week, napakahalagang malaman natin talaga itong Daniel 10. Bakit may delay yung angel? Pag mag-pray tayo, bakit may delay? Yung gawain natin na gusto nating gawin ito, na di-delay. Pag wala si Jesus dito sa atin at hindi natin siya kinilala, yung delay, mananatiling delay. Pero ang gawain ng Panginoon, walang delay. Laging accurate yun mga kapatid. Laging on time. I will tell you what is inscribed in the writing of truth. Kita niyo yung pula dito, writing of truth? Mamaya sasabihin ko kung ano yung Michael of truth. Yet, there is no one who stands firmly with me against these forces except Michael, your prince. Alam naman natin yan. Ang tanong dito kanina, sana yung tanong, kung sino itong Prince of Persia, Kingdom of Persia. Mga kapatid, maraming mga beings na ginagamit dyan sa statement na yan. Pero iisa lang yung sistema. So titingnan natin, baka ang isipin ng mga tao, si King Darius, si King Cyrus. Kasi ginamit ni Daniel dito si King Cyrus, the third year of King Cyrus. Wala namang kinalaman si King Cyrus dito. So liliwanagin natin ito, ang kaso ni King Cyrus. Kasi baka pagdudahan na siya ito yung King of Persia eh. Di ba? Oh. So, prophetic parallelism ni King Cyrus. Hari siya ng Persia. So, ang Persia, alam naman natin na pagan. Pero, ito yun mga kapatid. Cyrus the King, parallel niya Christ the King. Okay? Si Cyrus conquered the literal local Babylon. Si Jesus will conquer through the everlasting gospel message, the spiritual global Babylon. Okay? Sinong gagamitin niya? Walang iba kung hindi tayo. So tayo na nag-aaral, nakakarinig, ito yung ibabahagi natin sa mga tao. Number 2, Cyrus liberated God's people. Kahit pagan king siya, binigyan niya freedom yung bayan niya. Christ liberate God's people. Lahat ng tao ng Diyos. Pero yung makaka-experience ng freedom, yun lamang tumanggap kay Jesus. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Cyrus was the king of kings, led kings. Naggabay siya ng mga hari. Sila Cambyses, marami yan, kalimutan ko yung mga pangalan, hirap. Si Jesus is King of Kings, Revelation chapter 19 verse 16. Cyrus was the Lord's shepherd, Isaiah 44 verse 28. Pwede nyo i-check yan. Jesus Christ, the good shepherd, yung binanggit ko kanina, sabi niya, the good shepherd laid down his life for his sheep, but the enemy, the thief comes to destroy, kill, and destroy. Okay? Ito pa, dagdagan natin yan. Cyrus was the Lord's anointed, Isaiah 45 verse 1. Christ was the Lord's anointed. Diba yung baptism niya? Cyrus means son. Christ is the son of righteousness. Hindi siya anak ng katwiran. Siya mismo yung pinagmumula ng energy, ng apoy, ng liwanag, ng katwiran. Cyrus came from the east. Christ's second coming will return from the east. Cyrus led kings from the east. Christ will lead the kings of the east. Doon pa lang sa kapanakan ni Jesus, ginabayan na sila ng bituin papunta doon kay Jesus. Saan sila galing? Wise men from the east. Ang tawag nga nila doon, king eh. Yung, di ba, meron silang inaano na 3 kings. So yung mga wise men, kasi yung kings talagang mga wise yun eh. So yun ang ano natin. So yan yung Daniel 10. Titingnan natin yung Revelation chapter 12 kasi 13, 17, tsaka 12. Okay? Ito yung gera na nag-umpisa sa langit hanggang sa matapos itong great controversy. So yung gera na nag-umpisa sa langit, yung politics. Cast out, talo si Satan doon. Tandaan nyo mga kapatid, dito sa Revelation chapter 12, 13, 17. Gera ito mula chapter 12 hanggang Revelation chapter 18. Kasi sa 19, coronation na ni Jesus yon. So Revelation chapter 19. Pagdating ng 20, masaya na yon. Okay? So mula sa langit, ang kalaban dito ng kaharian ng Diyos, dragon with 7 heads. Sino yung dragon? Si Satan. Ano yung 7 heads? So doon sa Old Testament, tinan yung mga kalaban niya.
ang attack ni Satanas doon sa Old Testament is by nation. Kaya pag natalo yung Israelites, sasabihin, ay mahina yung Diyos ng Israelites, mas magaling yung Diyos ng mga pagano, ng Babylonia, ng Medo-Persia, ng Greece, lahat ng umaapi sa kanila, magaling ang Diyos. So hindi makapaniwala si Daniel doon. Tayo, alin ang nag-a-appear sa atin na mas matindi? Yung problema, yung kasalanan, kaysa pagmamahal ng Diyos. Di ba ganun ang actual na nangyayari sa atin? Mag-umpisa ka sa sarili mo, papunta sa asawa mo, papunta sa pamilya mo, papunta sa community mo, papunta sa simbahan nyo. Puro problema. Alin bang mas magaling? Alin ba ang mas makapangyarihan kung nandyan ang Diyos? Nandyan ang Diyos, pero dahil nga dito sa mind natin na hindi natin siya kinikilala, doon natatalo yung mga Israelites. If they don't acknowledge, kung bilib na bilib sila sa sarili nila, doon na naman sila titirahin ng kaaway. So, dragon, si Satanas, merong 7 ulo. Ang 7 ulo na yan, ang attack niya dito sa Old Testament is by nation. So, nag-umpisa yan sa Babylon, pagan. Medo-Persia number 2, pagan. Greece number 3, pagan. Ang pang-apat, Rome. Nagmula itong Rome sa paganism, tapos nagkaroon ng transition, pagan pa rin siya, pero nagdamit ng pagka-Diyos. So from pagan Rome to papal Rome, political Rome to ecclesiastical Rome. Kita natin mga kapatid? So dahil dito sa pang-aapi nitong spiritual, religious, ecclesiastical Rome, under the authority nila, walang Bible study. Ang tawag sa history nito, Dark Ages, 1,260 years, 538 to 1798. Sila yung nangunguna. Sila yung umupo, nagdala ng bayan ng Diyos. Okay? So ngayon, ang resulta nito nung natapos nila ng 1798, maraming question. Ang number 1 na nag-question talaga tungkol sa Panginoon na walang nakasagot, si Charles Darwin. So gumawa na lang siya ng mga theory, mga experiment kung paano nag-umpisa ang buhay, doon niya na-formulate yung theory. Hindi katotohanan yung theory ng evolution. So doon sa evolution, dito na umusbong itong tinatawag na atheist. Ito yung pang-anim. Ang pinakamatindi, kinopya na ito, lantaran na itong pagan to papal Rome, political to ecclesiastical Rome, kinopya na talaga, hindi lang yung religious activities, kung hindi yung pagiging Christ-like. Ito na yung tinatawag na apostate Protestantism. Hindi ito pang-aapi sa mga protestante, kung hindi, ito yung talagang nandito sa prophecy ni Daniel. Kasi hindi as a person ang ano natin mga kapatid, baka sila sabi, kasi Adventist inaatake. Hindi. System ito mga kapatid, sistema, policy. Kaya mababasa niyo sa Daniel chapter 8:25, sa Daniel chapter 11, yung policy niya, ipapractice niya and he will prosper. So itong mga Protestant mga kapatid, tayo ang tinatawag ng Panginoon, makipagmingle tayo sa kanila, sharing Bible study, not to attack the denomination, but to bring the message. Karamihan ng Bible study natin, aatakihin natin yung ibang denomination para lumipat sila sa atin. So paano sila lilipat dun? Nasakta na sila. So nakita ninyo itong 7 heads, ito yung kalaban ng Panginoon. Ngayon, dito sa Revelation chapter 17, nandyan din yan sa lesson, papakita ko sa inyo. Revelation chapter 17 verses 9 to 10. Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sits. Alam na natin yung woman, church yan, tapos may daughter siya. Di ba? There are also 7 kings. Ito na yung matindi mga kapatid. 5 have fallen. Ilan nga yung kings doon? 7 kings. 5 have fallen. 1 is, and the other has not yet come. And when he comes, he must continue a short time. Pag dumating na itong last, sandali lang siya, magro-rule. He will appear as he is the authority ng lahat. Pero sandali lang yun mga kapatid. So bibigyan ko kayo ng picture nito para magkaintindihan tayo. Yung 7 hari na 1 is fallen, 5 have fallen, 1 is 5, 1 is,
and the other one is not yet come or is to come. Number 1 yung Babylon, bumagsak na yon. Medo-Persia, bumagsak na yon. Greece, bumagsak na yan. Hindi na sila yung, nandiyan pa yung mga residues nila, yung mga lugar, pero hindi na sila yung may kapangyarihan. Yung Rome, bumagsak na rin. Yung 5, from political Rome to spiritual Rome, ito, church-state system, sila yung control, bumagsak na rin. Yung 6, itong ngayon, nationalism is current global order. Okay? So yung pang-7 is to come. Ito na yung harlot, yung apostate Protestantism, nakasakay siya dito sa beast. Unified world order when wound is healed. Aayusin lahat itong mga problema ng religion. Iisahin tayo kay Kristo sa pangalan ng Diyos. Okay? So nandito tayo ngayon, itong harlot nasasakay sa beast. Okay? Pag-aralan natin sa Revelation yung detail. Pinakita ko lang sa inyo itong kalaban ng Panginoon na 7 hari. Bumagsak na yung 5. Yung pang-6, siya ngayon, pero yung pang-7, malapit nang dumating. Okay mga kapatid. So ngayon, punta natin si Gabriel. Sino ba ito si Gabriel? Luke chapter 1, verse 19. Kinausap ni Gabriel si Mary na magdadala siya ng batang lalaki na nagmumula sa Diyos. Okay? So Luke chapter 1 verse 19. Gabriel is a mighty angel who stands in the presence of God. Ganon katindi si Gabriel, ngunit hindi niya kaya yung Prince of Persia. Ito na yung sagot na, sino tong King of Persia? Kasi hindi naman, nakita natin si Cyrus, hindi naman siya pala yun eh. Siya pala yung nagre-represent kay Jesus. So ano tong Prince of Persia? Ha? Luke 1:19. I am Gabriel, replied the angel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to bring you good news. Anong good news? Na when the fullness of time, darating na si Jesus bilang tagapagligtas. Okay? So ngayon, kilala natin si Gabriel. Doon siya nakatayo sa presensya mismo ng Diyos. Pero hindi niya kaya. So kailangan niya tulungan siya ni Michael, the chief prince, or Michael the archangel. So titingnan natin ang tanong kanina, sino tong prince, the king of the prince of Persia? Yung word na prince, itong prince of the kingdom of Persia, kung meron siyang ability na kaya niyang pigilan, kalabanin si Gabriel, ang ibig sabihin nito mga kapatid, meron siyang malaki at mahalagang kapangyarihan. So dapat malaman natin ito kung sino talaga ito. Who is the prince of the king of Persia that resisted Gabriel and had to be overcome by Michael the archangel? O mga kapatid, 3 times ginamit ni Jesus yung word na prince, or sa King James, ruler naman sa New American Standard Bible. Sino itong prince? Kasi vision ito, alam nyo, vision ito nakita ni Daniel eh. So ang reality pala dito na prince, kung si Jesus ang tatanungin natin, because Jesus is the truth, sinabi niya John 12:31, now the judgment of this world, doon ito sa cross. Now shall the prince of this world be cast out. Sino yung prince of this world? Wala naman ibang prince of this world na umagaw sa kapangyarihan ni Adan. At tinukso si Jesus na pag sinamba mo ako, ibibigay ko lahat ng kapangyarihan at kaharian sa iyo kasi may binigay ito sa akin. Binigay daw. Inagaw niya lang yun eh. John 14:30. Pagkatapos nito, I will not talk to you much, for the prince of this world cometh, and he has nothing on me. Praise the Lord mga kapatid. Tayo, pag magyabang tayo sa mga kalaban natin, wala yan sa kalingkingan ko. Pero kino-compare natin yung kalaban natin sa kalingkingan. Pero si Jesus, ni kalingkingan wala. He hath nothing in me.
Praise the Lord mga kapatid for such Jesus Christ that we have. John 16:11, of judgment because the prince of this world is judged. So na-identify na natin kung sino yung prince of Persia na umaabang doon kay Gabriel at may kasunod pang Greece. So yan yung sistema mga kapatid. Magkaiba-ibang nation pero iisang sistema lang yan. Pasa-pasa lang. Pagan, pagan, pagan. Bumagsak yung pagan ng approach ng pagan, hindi nila kinaya. So nag-ibang anyo, nag-ibang color ng balat ni Satanas from political to pagan. Hindi niya uli kaya. Nagano naman siya. Ginawa niya na walang Diyos. Kung may Diyos, nasaan ang Diyos? Yan yung atheist. Hindi na naman niya kinaya. Kokopyahin niya ngayon yung Diyos. Kapag sinabing antichrist, hindi sila mismo kumukontra kay Christ. Kokopyahin nila na parang si Christ. Yung pagkontra nila kay Christ, hindi nila ipapakita na kalaban nila si Christ. Kokopyahin nila ngayon para yung mga tao ma-deceive, maka-Diyos ito eh. So dito tayo, total, wala namang masama. Ayan ang tirada, mga kapatid. Okay? Si Paul naman ang titingnan naman natin. Kung paano niya in-identify naman si Satan. Prince of the air. Wala na siyang kapangyarihan pagkatapos ng cross. So ang tawag ni Pablo sa kanya, Prince of the power of the air. Kasi wala na siyang authority dito sa lupa. Amen mga kapatid? So balikan natin yung Daniel chapter, last 2 verses, 20 and 20. However, I will tell you what is inscribed in the writing of truth. Tingnan natin kung ano itong writing of truth. Pula yan, di ba? Yet there is no one who stands firmly with me against the forces except Michael, your prince. So ano yung writing of truth? Daniel chapter 10, verse 11, understand these words that I am about to tell you. Pagdating sa verse 14, I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, that is the end time. For the vision, Hudson, pertains to the days yet in the future. Sa King James, the end time. So yung words dito sa verse 11, yung vision, tapos sa last verse, sa 21, however, I tell you what is inscribed in the writing of truth, yan yung vision ng Hudson na sabi dito sa Daniel chapter 12 verse 4, but thou Daniel, hindi ka na aabot nito. Hanggang doon ka lang, ang vision mo na maintindihan mo, doon lang sa mare. Kasi itong Hudson, sa mga darating panahuling araw. Kaya, isara mo muna itong librong ito, selyuhan. Seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Mga kapatid, bago ako magbigay nitong last part ng sa study natin ngayon, itong knowledge shall be increased. Maganda na meron tayong mga computer na kung anong hanapin mo, nandiyan na kaagad. Babiyahe ka ngayon papunta ng kung saan, mabilis lang sa eroplano basta magpatikit ka na kaagad. Pero walang tinutukoy kasi maliit pa ako noon, narinig ko yung mga baka lilipad, yan yung may eroplano. Hindi yan ang tinutukoy dito ni Daniel. Ang tinutukoy dito ni Gabriel pag-explain kay Daniel na knowledge shall be increased is the knowledge of the prophecy of the book of Daniel, mga kapatid. Okay? So ngayon, tatapusan na natin. Ano yung purpose ng pagbalik ni Gabriel doon kay Daniel? Para i-explain ang Hudson. Pero in-explain ito doon sa chapter 11. So ito na yung Mare and Hudson. 457, yung Mare tsaka Mara na nakita niya, yung mighty man, yung Mara na nakita niya doon sa Mare, hanggang doon lang so 70 weeks are determined upon the people, 457 to 34 AD. Pero itong Mare na ito, kasama siya sa whole picture ng Hudson, yung 2,300 days or years. Okay? So dito, nakikita na natin na yung 2,300 evenings and mornings, yan yung pag-offer nila sa sanctuary. 457 AD to 1844. Okay, so nag-start
the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah na Prince. So dito natapos yung Mare, pero kung yung Hudson, natapos siya noong 1844. Unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed or properly restored. Bakit properly restored, mga kapatid? Kasi niyurakan niya ng 1,260 years, 538 to 1798, kinontrol ng Little Horn yung buong religious system na parang makadiyos siya, pero hindi. So, nang niyurakan niya yan at natapos yung kanyang pagkahari noong 1798, 46 years later, nagkaroon ng great disappointment. Nag-raise up ang Panginoon ng little flock to restore and reproclaim and demonstrate the everlasting gospel. Ito na tayo mo yan, mga kapatid. So dito sa cleansing of the sanctuary na tinatawag, or restoring the covenant, the message of the everlasting gospel, Christ entered the second phase of his ministry in the heavenly sanctuary to appear before God for us to receive his kingdom. Judgment was set, the books were opened. Matthew chapter 18 verse 23, Christ began accounting every believer's life. Kasi binigyan niya, pinagkatiwalaan niya tayo. Tayo yung mga servants niya. So meron talagang accounting na tinatawag. Okay? So therefore the King of Heaven linked into a certain king which would take account of his servants. O mga kapatid, o mga mga alalay niya, mga servants niya, mga lingkod niya. Sige, mag-ano tayo ha, ano nga yung accounting sa Tagalog? Parang judgment, pero hindi judgment na kung sino maliligtas. Ito yung reporting. Ano yung ginawa nyo dito? Okay? So yan. So, confess their names before the Father and his angels. Revelation 3:5. He that overcome and shall be clothed with white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Okay, so once all the members of the kingdom of God have been named, confirmed, Christ will depart from heavenly court at babalik na siya. Luke chapter 19 verse 12. And he said, therefore, a certain nobleman went in a far country to receive for himself a kingdom and to return. Natanggap na ni Jesus, babalik na siya. Okay, so yan ang maganda, mga kapatid. And will establish his kingdom that will stand for eternity. Daniel 7:27. And the kingdom and dominion and the greatness of kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey him. So in conclusion, mga kapatid, dito sa Mare, yung last 7 week, dito in-execute ni Jesus yung covenant, yung gospel salvation. Pagkatapos niyan, bumalik na si Jesus sa langit, pinagkatiwalaan niya yung kanyang mga disciples at tayo ngayon na ituro yung gospel para ma-reproduce ang character ni Jesus sa mga believers. Yan yung fruits of the gospel. Pag namunga na yung gospel, hindi naman siya nanatiling bunga, nahihinog yung bunga. So pag hinog na yung bunga, aanihin na. Yan na yung hope of the gospel. Yan na yung second coming. So yung last part, mga kapatid, ito yung exciting. Sa literal, geographical, ancient Israel, ito yung nangyari. No? Iko-compare natin yung literal sa spiritual. Ending na ito. Si King Nebuchadnezzar, ginamit ng Panginoon para disiplinahin yung bayan niya. Judah, taken captive. Jerusalem, city, and the temple, destroyed. Pagkatapos niyan, inutusan ng Panginoon si King Darius, King Cyrus, King Artaxerxes to restore Jerusalem and the temple. So dito sa 457, dito nag-umpisa yung restoration ng Jerusalem, the Jerusalem city and the temple. Pagkatapos niyan, dito sa Mare vision, nakita ni Angel, ni Daniel, ito na yung first coming ni Jesus.
the first coming of the Messiah. Okay? So ngayon, pupunta tayo dito sa spiritual Israel. Global na ito. Global. Global ang event. Nung 538 AD, doon nagkaroon ng official authority worldwide. Yung Rome na sila yung magdadala ng relihiyon. So anong ginawa nila? Church taken captive, Dark Ages, law and grace perverted, kaya litong-lito ang mga tao hanggang ngayon. Kaya ang purpose ni Lord itong study natin is to restore, not only by speaking, telling the people from the Word of God and being demonstrated sa buhay natin. Okay? Law and grace perverted, the place of the sanctuary, yun yung foundation, the Ten Commandments, was trampled down to the ground. Sino, magsorbe ka sa buong Kristiyano, Adventist tsaka non-Adventist, place of the sanctuary trampled down to the ground. Sino naniniwala ng Ten Commandments? Wala na. Kasi sa Old Testament na lang, ganyan trinample down ng little horn ng Ten Commandments. So tayo ngayon, i-restore natin yung message, the everlasting gospel. So yun ang ginawa ng little horn. Tapos, nung 1844, pagkatapos ng great disappointment ng William Miller, inutusan ng angel, which is Jesus Christ, si John the Revelator, na tayo yung represent ni John the Revelator ngayon, to preach again the gospel. Bakit preach again? Revelation chapter 10 verse. Pwede pabasa sa ito lang yung verse na ipapabasa ko ngayon. Revelation chapter 10 verse 11 kung sinong available. Revelation chapter 10 verse 11. Dito sa chapter 10, ito lang yung book na binuksan. So sa Old Testament, ano yung book na pinaselyuhan ng Diyos? The prophecy of Daniel. Saan binuksan? Dito sa Revelation chapter 10. Ano nangyari dito sa Revelation chapter 10? Hindi natin ma-deny yung 1844 great disappointment ng Millerite movement. Pagkatapos ng great disappointment na mapait sa tiyan, kinain na matamis ni John the Revelator, pagdating sa tiyan mapait, yun yung great disappointment worldwide na nangyari yun, mga kapatid. Anong utos ng angel kay John? John chapter 10 verse 11. Mga tulog na siguro yung mga kaklase ko. Then I was told, you must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings. Yan. Inutusan ulit niya to preach again. Saan ipipreach? People, kindred, tongue, and nations. Yan yung everlasting gospel to be preached every one that dwell upon the earth. People, kindred, tongue, and nation. So kung kunin natin itong pattern ng literal Israel, ginera at kinapture ni King Nebuchadnezzar yung city and the temple, pina-restore naman dito 457 BC. Pagkatapos ng restoration, 70 weeks, dumating yung Messiah. So kukunin natin yung spiritual, trampled down, perverted, yung pure gospel, restored in 1844. Ano nang kasunod? Kung kukunin natin itong pattern nitong literal Israel. Anong kasunod na big event? Second coming, mga kapatid. Di ba exciting? Ewan ko sa inyo. Basta ako, excited ako. Pagdating ni Jesus, pag na-restore na ito at na-demonstrate ito, Matthew 24:14, and the gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all nations. Then, the end will come. So darating si Jesus, the Messiah, physical, actual, ito na yung physical mismo. Literal, visible, audible. Jesus is even at the door. Dito natatapos ang ating Bible study. Kung nasa Mindanao tayo ngayon, mga kapatid, ang kasunod na topic natin bukas, Daniel chapter 11. Pero dahil sa lesson review tayo, dito lang tayo sa Daniel chapter 10. Mga tumalima sa inyong panawagan. Kami nagpapasalamat at nagpapakumbaba na kami inyo ibinilang bilang mga kasangkapan ninyo na siyang magiging bahagi sa pagtatapos ng gawain. Loobin niyo, Panginoon, na ang lakas loob, karunungan na inyong kaloob sa amin ay magkaroon ng kapangyarihan upang marami mga kaluluwang
makakasumpong na inyong katotohanan at tatalima, at sila man ay daranas din ng kapayapaang kasalukuyan naming karanasan. Kaya kapayapaang sa inyo lamang nagmumula, kahit ito'y di talastas na aming pangunawa. Salamat kay Brother Epi na patuloy ninyong binibigyan ng kaalaman at binibigyan ng lakas at kapangyarihan upang maging napakalinaw ng magandang ebanghelyo ng kaligtasan, Panginoon. At sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay, patuloy na kami samahan ng inyong banal na Espiritu at aming buhay tuwi-tuwi na ay maging kahayagan ng inyong kagandahang loob at kabutihan. Patawarin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.